Church. Amen. New Life, welcome sa Festival Mall. Itong ating Tagalog service. Normally, alas 3 po tayo nagsisimula. Pero especially po ngayon ay 3:30 no, natin sinimulan. Palakpakan naman natin ang ating worship team na pangatlong service po na ginawa po nila ito. Papuri sa Panginoon. Praise God. At syempre po, no, sa lahat ng mga narito sa lugar na ito at maski po kung hindi ka nandito sa area pero naririnig mo po ang boses ko, nais kong malaman mo na may plano ang Panginoon sa buhay mo. It's not a coincidence na naririnig mo kami, na nandyan ka, dumadaan lamang. May plano ang Panginoon sa buhay mo. In fact, we are inviting you to come nearer. Meron pa pong mga upuan dito sa may harapan. Huwag po kayong mahihiya. For a few minutes, we will just be together. Hayaan nyo na mangusap ang Panginoon sa inyo dahil meron po siyang mensahe para sa inyo. Inuulit ko po, no? Kung nakatayo po kayo sa may likuran at nais po ninyo na samahan nyo kami dito sa lugar na ito, you're very much welcome because this service is for you po. Now, we want to welcome everyone who's here for the first time. Maaari ba makita ang kamay ng mga naimbitahan? Siyempre, first time nating lahat dito. Pero kung naimbitahan ka ng taga New Life at sinabi niya sa'yo na sama ka sa mall, ililibre kita. Tapos biglang dito ka pala dinala. Pwede ba taas ang kamay? Diba nabudol? Yung mga nabudol dyan. Yan! Welcome po sa inyo. Maraming salamat. Yan, we're glad that you are here, and that you're joining us ngayon. So, again, alam niyo church, minsan-minsan lang nangyari ito. Actually, ngayon nga lang nangyari ito, na on a Sunday, we are gathering here in a mall. And actually, last week din po, di ba, nasa PhilInvest tent tayo, pero ibang location naman. And alam ko po na ang Panginoon, meron siyang gagawin sa buhay po natin. In fact, nagsimula na po siya. Ramdam na ramdam ko ang presensya ng Panginoon. Kayo din po ba? Yes, praise God. And ang mensahe na aking ibabahagi, maaaring a lot of you have heard of this already, pero I want to request and I want to ask that we open our spiritual ears because ito po ang pagkakaalam ko sa salita ng Panginoon. That the more you listen to it, the more po na pinagbubulay-bulayan natin ang kanyang salita, alam mo yung mas madami pa po tayong nakukuha na tinatawag nating mga fresh revelation. Amen? So, yun po yung gagawin natin ngayon. Hahayaan natin ang banal na spirito ay magbibigay siya sa atin ng fresh revelation. Sabi nyo nga po, fresh. Sa panghapon na gawain. Amen? Okay. So, lahat ng mga inaantok dito, sige nga, magsabi ng amen. Meron pa din. At least honest kayo inaantok. Di ko naman po tinanong lahat kung ilan ang tulog dito. At least tinanong ko lang kung inaantok, di ba? So, yun. Okay lang po yan. Gising-gising po tayo ngayon. Meron akong babasahin na passage. Makikita po natin ito sa 3 Gospels po. But at this point, I'll be reading from the book of Luke. Sa Luke chapter 8, verse 43 to 44, babasahin ko po muna sa English version. Sabi po niya dito, and a woman having an issue of blood 12 years, who had spent all her living upon physicians and could not be healed of any, came behind him and touched the border of his garment, and immediately the issue of her blood stanched. Leave the verse there, especially in verse 43. Ibalik niyo po sa verse 43. Tanong mga kapatid, ilan sa inyo dito narinig niyo na ang kwento na to? Yan, so, mailan-ilan, no? So, hindi ito bago sa atin. So, ako man, nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, Lord, ano yung mensahe na nais mong ibigay sa linggo sa aking mga kapatid? And you know what? I was just amazed kasi biglang yung aking attention, napunta ako or na-catch yung attention ko dun sa word na issue. Sabi nyo nga, issue. In fact, alam natin na ang kwentong ito, ang title po niyan is The Woman with the Issue of Blood. So yung word na issue, yun po yung nakapag-catch ng attention ko. And bigla na lang, na-realize ko, sandali nga muna. Itong babaeng ito, while it's true that she has an issue, and yung issue niya is the woman with the issue of blood, alam niyo ang aking na-realize, sandali, hindi lang iisa ang issue ng babaeng ito. Abay, napakadami niyang issues na hinaharap. Tama po ba? Madami siyang issue, sabi nga niya dito, and a woman having an issue of blood. So for me, nung binasa ko yung issue of blood, nag-stick yung attention ko dun sa salitang issue. Kung kaya, naisip ko tuloy,
aba, parang okay ata na mag-focus kami dito sa areang ito. So yung title po ng ating mensahe ngayong hapon na ito ay si Jesus at ang ating mga issue sa buhay. Ayun, okay lang po ba yun? Yeah, si Jesus at ang ating mga issues. Kasi ilan sa atin dito may mga issues kayo sa buhay? Salamat sa mga honest na mga iilan lang. I-define ko nga kung ano ang ibig sabihin ng issues of life, yung mga issues sa buhay. Okay lang kayo? Okay, define natin. Naririnig niyo po ba ako sa may likuran? Pwede bang thumbs up kung naririnig niyo ako? Ayan, okay naman po pala. Sige po. So sabi po ni Google, hinanap ko, ano ang life issues? Ang life issues daw po are common problems, issues, or crises that happen to normal people living normal lives. Ulitin natin. Ang life issues are common problems. Sabi nyo nga, common. Okay? These are common problems, issues, or crises that happen to a normal people, normal living normal lives. Ibig sabihin, kung ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, at alam ko po na tayong lahat yon, tama? Ibig sabihin, lahat tayo ay meron tayong mga issues sa buhay. Yes? Why? Because we are living people, okay, or we are normal people living normal lives. At yung mga life issues na ito ay common. Bawat isa sa atin, dinadaanan natin itong mga ito. Yun nga lang, maaaring sa iba't ibang, iba't iba nga lang yung issues natin or iba-iba yung degree. Right? Yes, iba-ibang degree. But the point here is, we are experiencing life issues. Now, balik po tayo dun sa kwento. This woman with the issue of blood. So, even from that verse, in verse 43, makikita natin dito na pwede nating ma-identify kung ano yung mga issues na hinaharap or hinarap nung babae. Unang-una, alam natin na meron siyang issue of blood. So sa buhay, pwede nating sabihin na these are health issues. Sabi nyo nga, health issues. Right? It's a health issue. Now, sabi niya doon, he spent all her living upon physicians and could not be healed of any. In fact, sa ibang versions or sa ibang gospel, sabi niya noon, instead of getting better, she grew worse. So, in other words, wala na siyang pera. Dati madami siyang pera, pero dahil sa kanyang pagpapagamot, naubos yung pera niya. 12 years yun, di ba? So, masasabi natin, itong babaeng ito ay meron siyang financial issues. Tama? Financial issues. Sa tingin niyo, common yun? Wag na kayo magtaas ng kamay. Sinong may mga financial issues dito? Di ba? Relate. Sabihin mo nga sa katabi mo, relate much. Diba? Relate much. Right? Ano pa? So, balikan natin yun. So, she could not be healed of any. Instead, she became worse. Now, understand this. Doon sa during her time, sa panahon po niya, pagka ang isang babae po ay dinudugo, okay, sabihin na natin yung monthly period niya, even with that, that woman would be considered unclean. Ibig sabihin, bawal po siyang lumabas ng bahay. Doon lang dapat siya sa bahay during her period. Imagine this woman. She was not just having her monthly period. 12 years na dinudugo. Ibig sabihin, talaga naman na that length of time, she was considered unclean. And so, bawal po siyang lumabas. May I suggest, and it's obvious, na ang babaeng ito, meron siyang social issues. Tama? Yes. And religious issues na din. Bakit? Dahil nga sa kanilang paniniwala, ay bawal siyang lumabas. So, tingnan ninyo, ang hirap, di siya pwedeng makihalubilo sa tao. Ang hirap-hirap ng kanyang sitwasyon. She was isolated. Right? So, all those issues. Another one na naisip ko, grabe, pinag-isipan ko talaga kung ano yung issue ng babaeng ito eh. Kasi sabi ko, you know why guys? You know why? Because I realized, ang kwento nitong babaeng ito with the issue of blood is our story as well. I really saw myself in the story of this woman. And it made me realize that, wow, I need Jesus every day of my life. Amen? Now, I don't want to go ahead of my message, but going back to what I was saying, ano pa yung pwede nating makita na issue dito? Relationship issues. Diba? Sino may mga relationship issues dito? Huwag na ulit tayo magtaas ng kamay. Pwede rin natin gawing specific love life issues. Of course,
course, this woman had that issue. Bakit hindi? Kasi nga, she's been isolated, she's been considered unclean and all of that. And so, she cannot relate with people. Definitely, it's impossible for her to get married. So, matindi yung relationship issues nitong babaeng ito, ang kanyang dinadaanan. Kaya pala ganun na lang siya, ka-desperate, right? And another one, meron isa na hindi nag-slide sa aking observation. Of course, with all the anxieties that she faced. Grabe yung trauma niya, everything that she experienced. Natural, meron siyang mental health issues. Tama ba? Yes? So, napakadami. You can just identify all these things and it does make sense. You know, life issues that this woman has faced. So, clear enough, after 12 years, dumating siya sa punto na kung saan, ako inimagine ko lang, you know what, sabi niya, this is it. This is it. I cannot take it anymore. Nung narinig niya patungkol itong si Jesus, narinig niya ang kwento na kung saan merong isang teacher na siya naman ay gumagawa ng mga miracles. Alam niyo, sabi nitong babaeng ito, I'm gonna take my chance. Because na-try ko na lahat and everything else failed. And maybe, she even said, well, obviously, sabi niya, I've got nothing to lose. Tama? I've got nothing to lose. I mean, siguro sa isip niya, ganun din lang, parang wala na rin lang silbi ang buhay ko. Sige, lalabas na ako kahit na mahuli man ako and kung ano man ang gawin nila, I'm gonna take my chance. So yun, maaaring yun ang naisip ng babae. So ito na nga, nung dumaan si Jesus, mind you, sa kwentong ito, meron talagang pupuntahan si Jesus, si Jesus, meron talaga siyang assignment at that time. And mind you as well, everywhere Jesus went during the time, lalong-lalo na sa parteng ito, ay there will always be a crowd of people, napakadaming mga tao. So, ayan na si Jesus, dumadaan siya. At ano ang sabi ng kwento, no? Sabi niya doon na, she came behind him and touched the border of his garment, and immediately, the issue of her blood stanched. Sabi niyo nga, immediately. Agad-agad. Agad-agad na huminto yung kanyang pagdurugo. Now, alam niyo po, basahin muna natin ito sa Tagalog. Punta po tayo sa Luke chapter 8, sa Tagalog version po, no? Hindi natin, sa verse 43. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ng kahit sino. Naubos na lahat ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, sino ang humipo sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Guro, alam niyo naman po na napapaligiran kayo ng maraming taong nagsisiksikan papalapit sa inyo. Pero sinabi ni Jesus, may humipo sa akin dahil naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala lihim kay Jesus ang ginawa niya, lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa harapan ng lahat kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paanong gumaling siya kaagad. Verse 48, sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa. Ang ganda po ng kwento. Makita natin itong napaka-unique na encounter nitong babaeng ito. So, again, what happened? You know, itong babaeng ito, kahit na alam niya na bawal siyang lumabas, but because of her desperation, ginawa niya itong isang move niya, no? Ginawa niya itong isang step niya para makalapit kay Jesus. At sabi nga niya doon na hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Pero gusto ko rin po na makita natin, kasi meron din po siyang ginawa na isang step. Doon po sa Mark chapter 5 verse 28, the same account, iba nga lang pang nagkwento dito si Mark. Sabi po niya doon sa English, for she kept saying, if I only touch his garments, I shall be restored to health. So, again, this woman, she took the risk, no? Para makuha niya yung kanyang kagalingan.
But aside from that, gusto ko itong ginawa ng babaeng ito. Alam niyo ba na naggumawa siya ng plano sa kanyang isipan? Nung nasa bahay pa lang siya at narinig niya yung patungkol kay Jesus, alam niyo ang kanyang ginawa? You know what? A step of faith that she did is more than just going out there. Nauna po niyang iniisip at sinabi sa kanyang sarili, mineditate at dineclare niya at sinabi niya, kung mahipok ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. Huwag po nating imimiss yung part na yon. Why? Because there is power in declaration. Amen? I want to say that again. Meron pong kapangyarihan sa mga declaration na lumalabas sa ating mga bibig. So ito po yung ginawa ng babae habang nasa bahay pa lang siya. Kanyang iniisip. Other versions say na iniisip niya. But there are also other versions that says, she kept saying, inulit-ulit niya sa kanyang sarili, if I only touch the hem of the garment of Jesus, I shall be healed. I will be healed. At hindi pa niya sinabi, I might be healed. Gets mo natin? Hindi niya sinabi na, siguro, kung mahawakan ko yung laylayan ng damit ni Jesus, siguro ako ay gagaling. Kapatid, meron siyang kasiguraduhan. Sabi niya doon na, kung aking mahawakan ng laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. My dear brothers and sisters, what is our conviction when it comes to healing? I just want to encourage you because grabe itong kwento nitong babaeng ito with all the issues that she is carrying. Meron siyang conviction sa kanyang puso na kung siya ay lalapit kay Jesus at kung siya ay hahawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus, siya ay gagaling na. Alam niyo, kung babasahin niyo po at makikita niyo ang mga sinasabi ng mga historians, iba-iba po yung mga kanilang mga ideya dito. Some are saying na during the time, bakit laylayan ng damit ni Jesus ang kanyang hinawakan? It's because meron siyang kasama na parang ang mga belief nila nung mga panahon na yun. Regardless, ang nais kong emphasize dito is this. It is a good thing na itong babaeng ito, nagkaroon siya ng point of contact with Jesus. A point of contact. And you know what? God honors that. Kapatid, ano ang point of contact mo kay Jesus? Maybe your point of contact is, sige nga, pupunta ako sa service ng New Life ngayon, kahit na doon sa Festival Mall, at ako ay makikinig sa kanyang salita, matatanggap ko ang kasagutan ng aking panalangin. Is that your point of contact? Then let it be so in Jesus' name. Amen? So itong babaeng ito, meron siyang point of contact. Maaari din ganito. Ako, ito naisip ko din to eh. Kasi nga, itong babaeng ito, 12 years na, she is in this condition, it's also possible, mga kapatid, na she's very weak already. Kung kaya, hindi nga niya kayang tumayo. And remember, di ba, napakahirap ng sitwasyon niya. So, natatakot siya na baka mahuli siya. Kung kaya, the safest place that she can be is to be so low. Yung halos gumapang na siya. Kung kaya't ang kanyang inasahan ay ang mahawakan lang niya yung laylayan ng damit ni Jesus. But you know what? Even in your lowest position, come on church, kahit sa pinakamababang lugar kung nasaan ka, there is power in your point of contact for as long as you believe. This woman, tanggap niya po yun. Doon sa pinakamababang punto, laylayan ang kanyang inasahan. But God met her there. Isn't that beautiful? Napakaganda po na pagbulay-bulayan po ito. And so natanggap niya. And gusto ko rin po yung basa natin dito sa salita ng Panginoon na yung salitang immediately. Agad-agad. This woman might have suffered for 12 years. Kapatid, ang 12 years ba agad-agad? Napakahaba. But even in the midst of the 12 years, this woman received her immediately. I do not know your story. You might be going through an issue for 12 years or even 24 years. But even so, you get ready for your immediately. Amen? Maybe 12 months, hindi 12 years. Hindi mo kailangang umabot ng 12 years. You get ready for your immediately. Come on, church. What are we doing right now? We are stirring up faith in our hearts and in our spirit. We are allowing the Word of God
to bring its purpose for us. Dahil kung ginawa ni Jesus yan sa babaeng binabasa natin ito, gagawin din niya sa buhay mo. Ikaw ba ay naniniwala dyan? Tinatanggap mo ba ito para sa iyo, kapatid? Amen? Amen? And so, this is a beautiful account. Do not underestimate yung iyong confession at declaration. Sabi nga niya sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Whatever you're facing right now, again, 12 years, 12 months, matagal kang nag-antay, don't give up. God is not done with you yet. Do you believe that? Hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Hanggat nabubuhay ka pa, for as long as you have breath on the inside of you, God is not done with you yet. And so, be mindful of the words that come out of your mouth. Keep saying, keep declaring. Kahit na at one point, wala naman, parang wala namang nangyari. Inulit mo, tas wala naman pa din. Sige lang, kapatid. Ulitin mo over and over again hanggang dumating sa punto na ang enemy, ano ba naman yan, nakakasawa naman yan, layas na nga ako. Alam mo yan, lulubayan ka na. Bakit? Dahil nakukulitan na siya. Hayaan mo na ang salita ng Panginoon, yung faith mo sa kanyang salita, siya ang mag-remain sa puso mo at siya ang i-declare ng bibig mo. Are you getting this, church? Ulitin mo ilang beses kung ano yung nais mong makita sa buhay mo. You keep speaking life. Sabihin mo, speak life. Death and life are in the power of the tongue, church. How many parents are in this place? I want to encourage the parents for a few moments, Mga magulang sa lugar na ito. There's some of you, and sometimes, somehow, whenever I get out, a lot of times, there would be, there would be moments, should I say it this way, that God would just speak, and I feel like right now, it's similar. May mga magulang dito na until now, inaantay mo pa din ang restoration ng relationship mo sa iyong anak, specifically a son. A son who's never been home for, 12 months? 12, I don't know kung 12 months ba yan or 12 years, that long. But God is saying right now, don't give up on your son. Keep speaking and declaring life over your son. Kahit hindi mo pa siya nakikita, kahit na hindi ka kinokontak ng anak mong yan, huwag kang mag-give up. Because even if you do not know what's going on with your son, God sees him and God knows what he's going through. So you just keep bringing your request to the Father and you continue to speak life over your son, no matter where your son is. Amen? So mga parents dito, I am telling you, we have a weapon. Okay? And it's a blessing because yan ang patuloy na gagamitin ng Panginoon para magbigay ng change sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. And so allow God to use your words to keep speaking life over your family, over your lives, over your children. Another thing na makikita natin dito sa kwentong ito ay yung account where napaka-powerful nung hinawakan ng babae yung laylayan ng damit ni Jesus at sabi ni Jesus, "Who touched me?" How desperate are we that our touch will enable the power of God to be made manifest? Alam mo yung sinabi ni Jesus, somebody touched me. Merong humipo sa akin. Tapos di ba sabi ng mga disciples, Lord, nakikita mo naman na nagkakagulo na, ang daming mga tao. Tapos biglang sasabihin mo, who touched you? Alam ni Jesus na merong power na lumabas sa kanya. The Greek word there na power is the Greek word dynamo, okay? Or dunamis, where we get the word dynamite. Ibig sabihin, ito ay isang power na talaga namang may impact. Sabihin nyo nga po, impact. And so, na-feel ni Jesus yung impact ng power na lumabas sa kanya. And it was so powerful na sabi niya, somebody touched me. I want to remind all of you in this place, in a crowd of people, God sees you as somebody. God sees you as someone. Touch Him. Allow your faith to rise up so that even if we are in a crowd, even if we are, there's a lot of people, God sees that someone. God sees that somebody. In fact, He's searching for that somebody. Merong may faith dito sa lugar na ito that person is here to receive something from me.
In the midst of the crowd, He sees you. Do you believe the church? Amen? So, yun po yung ating tayuan, yun po yung ating panampalatayaan na ang Panginoon nakikita niya tayo kahit na napakadaming tao, kahit na sa iniisip natin, Lord, napakadaming problema sa mundong ito, sino naman ako para intindihin mo? You are important in the eyes of God. Yes? Napaka-importante mo sa mata ng Panginoon. Never underestimate how He sees you and how He loves you so. And I love this last part, na kung saan makikita natin, nagkaroon ng encounter, ito na, lumapit yung babae at sabi niya, ito po yung nangyari sa akin. Inamin na niya kasi alam niya na wala siyang lusot, di ba? So sabi niya, lumapit ako, hinipo ko yung damit ni Jesus at ako'y pinagaling na. Nabigyan siya ng pagkakataon na i-share ang kanyang testimony publicly. You know, it was important for that woman to speak of what Jesus has done for her. You know why? Because I believe, you know, she cannot just leave yung time na yon na natanggap niya yung iniisip niya na healing niya. Kailangan palang matanggap niya yung words na i-declare ni Jesus sa kanya. Punta pa tayo doon sa last verse, doon po sa verse 48, na kung saan sinabi ni Jesus sa kanya, verse 48 po, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa. Ang ganda po nitong statement ni Jesus sa babaeng iyon. At yun din po ang nais kong iwanan sa inyong lahat dito sa lugar na ito. Alam niyo yung sinabi natin na life issues kanina, madami po tayong na-identify dun sa life issues ng babaeng yon. Pwede po natin siyang i-summarize sa 3 area. Ang issues po ng babaeng ito actually touches 3 areas of her life. And that is her spirit, her soul, and her body. Nung sinabi po ni Jesus sa kanya, anak, alam niyo po yung issue sa kanyang spirito po ay nagkaroon po ng lunas. Bakit po? Dahil nung sinabi niyang daughter or anak, ni-restore po ni Jesus ang kanyang identity, ang kanyang position bilang anak ng Diyos. For the longest time, itong babaeng ito ay hiwalay sa Panginoon dahil nga wala na siyang kumbaga, wala na siyang way by which ma-express niya yung kanyang worship bilang isang anak ni Abraham or anak ng Diyos during their time. But because of the encounter that she had with Jesus, anong sinabi ni Jesus sa kanya? Daughter, anak. Hallelujah. Tayo dito sa lugar na ito, ano ang sabi ng kanyang salita? Na kung tayo ay tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, we have the right to become children of God. And that is who we are. Amen? We are God's children. Pangalawa po, nung sinabi ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagaling ka na. Yun tinanggap na nung babae yun eh. That is the issue of, you know, yung healing niya or health issues. Now, that is the issue of the body. Yes, napagaling na siya. Praise God for that. Amen? But more than the physical healing, ito napaka-importante po nito. Nung sinabi ni Jesus sa kanya, go in peace. Humayo kang or umuwi kang mapayapa. Grabe. Ito po mga kapatid yung issue sa kanyang soul. Because for the longest time, it's as if she was just a living or walking dead woman. Wala siyang buhay sa kanyang sarili because nga she's been isolated, she's been rejected and all that. So all those anxieties in her mind and in her soul is very much unbearable. But for Jesus to tell her, go in peace. Again, the issues of her soul. Ano ang sabi ng Panginoon? John 14:27. Peace I leave with you. My perfect peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Let my perfect peace calm you in every circumstance and give you courage and strength for every challenge. Oh, I speak peace upon every one of you in this place. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Hindi lang siya nagpapagaling sa ating mga physical na pangangatawan. We thank God for that. Amen? Because we need that. Because it is His very presence that gives life to our spirit. Amen?
Kung tinanggap mo si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, your spirit is alive. But more than that, even our soul, He grants us peace. Shalom peace, yun po yung salitang peace dito. Ibig sabihin, nothing missing, nothing broken. Only Jesus can give that. So may I request everybody in this place to just close their eyes and bow their heads. And gusto ko po, nais ko pong bigyan ng opportunity ang bawat isa na narito at maaaring doon sa punto na kung saan tinawag ni Jesus yung babae na anak, may doubt ka sa puso mo sa iyong sarili kung ikaw ba ay anak ng Diyos. Sa oras na ito, kapatid, pwede kang maging anak ng Diyos. Simple lamang po. Tanggapin mo lamang si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, and you are given the right to become a child of God. So if you are that person, wherever you're at, maaring lalakad ka lang o nakatayo ka dyan sa may likuran at nais mong ibigay ang buhay mo kay Jesus para magkaroon ka ng personal relationship sa Kanya, maaari bang itaas mo ang iyong kamay? And I'm gonna pray for you. Huwag po kayong mahiya. Anyone, I see those hands. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Now for all of us in this place, sige po, taas nyo lang po yung kamay ninyo. Huwag po kayong mahiya. Gusto nyo tanggapin si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Amen. Amen. I'm gonna pray for you, and I want all of us in this place, lahat po tayo, ipanalangin po natin ang panalangin na ito. Pwede pong ibaba nyo na po yung kamay ninyo. And we're gonna pray this prayer. I encourage you to pray this with all of your heart. Sabihin niyo po, Panginoong Diyos, lahat po tayo samahan natin ang bawat isang manalangin. Sabihin natin, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Binigay mo si Jesus, namatay siya sa krus para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Tinatanggap ko siya sa aking buhay bilang Diyos sa tagapagligtas. Simula sa oras na ito, sa araw na ito, ikaw ay aking Diyos, ikaw ay aking Ama, ako ay iyong anak. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen.